Simulan natin ang balitaan sa paggalang ng kasalukuyang presyo ng mga bilihin sa wet market. Magkano na kaya ang puhunan kita presyo ng mga tindera sa mga ito? Nag-uulat Alicia Benitez. Maraming salamat, Nase. Narito po tayo ngayon sa tapat ng Antipolo Public Market upang alamin ang mga presyo ng bilihin sa pamilihan. Narito po tayo ngayon sa harap ng presyo ni kay Jeffrey upang malaman kung magkano ang presyo ng kanyang mga manok. Kay Jeffrey, magkano po ba ang puhunan nyo sa pagbebenta ng manok? 200 isang kilo. Nauubos nyo po ba ang mga paninda nyong manok sa loob ng isang araw? Hindi. Mga dalawang pagla. Magkano po ba ang tinutubo nyo sa loob ng isang araw? Hindi lang, malagyan mo 1.5 ganun. Magkano po ba ang estimated na income nyo sa loob ng isang araw? Isang araw, 5K, mga 6K ganun. Magkano po ba ang presyo ng mga binibenta nyong manok? Sa manok, 200. Sa atay, ganun din, 200. Sa wings, 210. Yung paa, 120. Thank you po, maraming salamat po. Nagmamahal ang mga bilihin. Umabot na tayo ngayon sa presyo ng mga isda. Uunan na yung daapitan ng mga tindera ng isda. Sabay-sabay natin alimin. Uunan, Alicia Benitez. Narito po tayo sa tindahan ni Aling Raquel upang alamin ang presyo ng mga isda. Aling Raquel, maaari po naming malaman kung magkano po ang puhunan nyo dito? Nasa 20. Naubos po ba ang lahat ng mga paninda nyong isda sa loob ng isang araw? Hindi naman. May natitira din. Ano pong ginagawa nyo sa mga natitirang isda na hindi na ibebenta sa araw na yon? Ay, yelo namin. Magkano po ang estimated na income nyo sa mga nabebenta nyong isda? Per day po. Per day, depende kasi yung dami namin binabayaran. Kung magkano yung natitira. Nagrerenta pa po ba kayo dito sa pwesto nyo? Magkano po ang renta nyo sa pwesto nyo? Bali 300, dalawang peso. Magkano naman po ang benta nyo sa mga isda? Yung bangos namin po, 40, yung tilapia, 150. Maraming salamat po. Alamin ang presyo ng prutas, partikular ng pagtaas presyo ng mga ito. Nag-uulat Mark William Blazer. Dito po ako sa tindahan ni Ate Jonah at aalamin po natin kung ano yung presyo ng paninda. Ate Jonah, magkano po ba ang puhunan ninyo sa paninda nyo sa sa prutas? Depende po sa klase ng prutas. Prutas na ponkan po. Punkan po, puhunan namin, 15. Mauubos po ba ito sa itong prutas na ito sa isang araw? Hindi po, depende po sa dating na mga customer. Minsan malakas, minsan mahina. Okay po. Magkano po ang tubo ninyo sa pagtitinda ninyo? Hindi rin depende din po. Minsan kasi nga mabili, minsan hindi. Kaya Nirerentahan nyo po bang pwesto nyo po? ririntan. Okay po. Magkano po ang estimated na income nyo po? Siguro mga nasa kasi maraming tao dito na binabayaran po, maraming expenses din po. Tama lang po, nakakabuhay naman po ng pamilya. Magkano naman po ang presyo ng ng mga paninda nyo po ng ng prutas tulad ng ng Fuji apple? Fuji apple, mayroon kaming 35, 40, 25 at saka 15. Okay po. Maraming salamat po. Narito po tayo ngayon sa tapat ng pwesto ni ating Edna Rafael upang alamin ang presyo ng mga tinitinda niyang karneng baboy. Hello po ate. Maaari po naming malaman yung estimated po or magkano po yung puhunan nyo dito sa mga karneng baboy po? Mostly 20K. Magkano naman po or nagrerenta po ba kayo dito sa pwesto nyo po ba? Po per day. 137.5 per day. Magkano naman po ang estimated income nyo sa bawat baboy na nabebenta nyo per day? Mostly pag nauubos, 2K. Maraming salamat po. Back naman tayo sa presyo ng mga gulay. Nag-uulat, Ibel Contina. Dito po tayo sa tapat ng tindahan ni Ate Jelay para malaman ang presyo ng mga gulay. Magkano po ang puhunan nyo sa gulay? Pumapatak pa rin ng depende sa pag Sabado at Linggo, malaki rin naman ang ginagamit na presyo ng isang gulayan. Pero kapag sa ordinary, konti lang. Mga siguro aabot ngayon is mga 20K. Pag ordinary day is 10K lang.
Tapos kapag depende pa rin sa araw kung mabili o hindi. Pag malapit mag-kinsenas katapusan, mabili siya. Pero kapag ngayon, hindi naman. Sakto lang. Magkano po yung kinikita niya sa loob ng isang araw? Kapag nabayaran lahat ng gulay, lumalabas din kahit siguro mga 5,000 sa isang buong araw. Magkano po ang presyo ng inyong mga gulay? Nakadepende pa rin sa regular na pinagkukuhanan ng gulay. Minsan mababa, mataas. Depende pa rin kung talagang mataas yung presyo ng Baguio, Tagalog. Kaya sinasabi namin, depende pa rin po sa presyo na bigay po rin sa amin. Hindi pare-pareho talaga araw-araw. Nagbabayad po ba kayo ng pwesto? May permit, ganyan. Tapos, yung araw-araw na, may taunan na tax. Permit talaga yun dun sa, tawag dito. Dito sa may munisipyo, kuha talaga kami ng permit. Tapos, yung araw-araw na upa dito, pumapatak siya na, kasi madami tong pwesto na to eh. Stall na to, siguro nasa 11 o 13. Nasa 1,000 plus isang araw. Magkano po tubo niyo sa gulay? Ano lang naman, siguro pumapatak na lang din siya sa isang araw is 3,000. Labas na yung pangbayad ng permit. Pangbayad ng mga ticket, ganun. Expenses. Labas na. 3,000 malinis na. Maraming salamat po, Ate Jelay. Babalik ang ACTV News. Kung trip mo, ha? I-max mo! Yeah! Banat! Pag gusto mo, i-max mo! Bongga! Kung carry mo, i-max mo! Kapag tumibok ang Kung feel mo, lagot ka na, sigurado i-max huli mo! ka. Isang Coke. This afternoon sa kantin, lumapit ang crush mo. Eh sa sobrang pagod mo, di mo napansin. Sayang. Buti na lang may Coca-Cola. Kaya mag-recharge with a Coke every afternoon. Feel the chill to get going. Taste that feeling. Hatid saya ang naging presentation ng mga Archer students sa paggawa ng sariling balita sa subject na Applied Economics. Tingnan yan sa chika ni Matt Kua. Interview check, news anchor check, commercial check. Yan ang naging presentasyon ng iba't ibang group ng Archer sa subject nilang Applied Economics. Masaya sila dahil napakita nila sa kanilang guro ang galing sa pag-newscasting ng section Archer. Kung matatandaan, nito lang nakaraang Biyernes nagkaroon ng presentasyon sa pangunguna ng grupo ni Banyel, kung saan naging maganda ang resulta ng kadalang presentasyon. Nangaan din ang husay ni Diana sa commercial ng Palmolive na ginawa nila. Sinundan naman ito ng grupo ni Nakimi at Cindy. Balik sa'yo, Bea. At yan ang chika ko this Friday. Happy weekends mga ka-antipol na inyo. Balik sa iyo, Nase. At yan ang mga handog naming balita para sa inyo, mga taga-Antipolenyo. 11 days na lamang po at periodical test na. Patuloy lang mag-review at mangopya. Ako po si Kid Shininase, nag-uulat para sa Sambayan ng Pilipino.